Yan ang mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga idol, pag-uusapan natin itong video ni Papa Dins patungkol po kay Vera at Lito. Matatandaan mga idol na nung pong mga nagdaang mga vlog ay talagang nakita natin na dumanas ng maraming mga pagsubok at hamon itong si Lito at si Vera. Pero sa kasalukuyan mga idol, isa po sa nakakatuwang anunsyo ni Papa Dins ay magkakaroon na daw ng YouTube channel itong si Lito at si Vera. So ito po ang ating pag-uusapan mga idol. Ilan pong mga punto de vista ang ating ihahayag at sasabihin ano po. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, papindot naman at suporta para po kay Papa Dins. Siyempre kay Ka-Business Official at ganoon din po para po sa Ka-Business Family. Okay. So ito na nga po mga idol. Naihayag nga po ni Papa Dins na magkakaroon na ng YouTube channel si Lito at Vera. Una, ano nga ba ang kahalagahan nito? Batin natin mga idol na kung atin pong titingnan, nagkakaroon po ng isang malaking hamon para kay Vera at Lito andong kanilang pag-aasawa. Number one, isa po sa malaking problema nila ay talagang pinansyal. Dahil nga po sa si Vera lang yung kumikilos, si Lito naman gustong maghanap ng trabaho. Well, ito na po ang pagkakataon na magkakaroon ng income silang dalawa. Alam niyo po, sobrang napakaganda po ang pagkakaroon ng YouTube channel. Higit lalo ngayon na si Lito at Vera ay nakaangkla pa rin sa Ka-Business. So ibig sabihin, mayroon community na susuporta sa kanila upang lalong mapabilis ang kanilang pagiging monetize. At kailangan naman para makasahod ka sa YouTube ay ma-monetize ka. Pero para sa akin, ito lang ang payo ko. Una, kung papasok na sila sa ganitong klase karera, dapat ho ay kumbaga iwasan na yung pagiging emo, no, yung laging emotional, no? Kasi bilang isang influencer, dapat tayo ay nagdadala ng positibong pananaw at para sa ating mga followers. Siyempre, magkakaroon tayo ng followers. Kung tayo po ay nalulungkot din sila. 'Di ba? Parang ganoon 'yan. Kung tayo ay malulungkot din sila. Kaya tayo magiging responsable tayong influencer or vlogger. Ako nga po mga idol, sa tutulang, kahit halimbawa ay nakakaranas ako ng kalungkutan, may mga pinagdadaanan ako, ay hindi nyo po nakikita yan kasi ayaw kong ipakita ang mga bagay na malungkot ako dahil malulungkot din siyempre ang aking mga followers. So bilang influencer, mahirap po. Pangalawa, kailangan na mayroon tayong self-control. Importante yan. Hindi lagi na mainitin ang ating ulo. Tapos yung mga desisyon natin ay kailangan firm. Tatandaan po natin kapag tayo po ay may YouTube channel na, ang ating pong sentro lagi ng ating pong mga goals ay ang ating followers. Tandaan ho natin, ang followers po ang ang magdadala ng ating pong pag-unlad ng ating karera bilang isang vlogger. So para kay Lito at Vera, iwasan na po yung pagiging emosyonal and sana ay alagaan nila ito. Napakaganda po ng pagkakataon nito kasi ang pagiging vlogger, kapag naalagaan mo naman ng husto at talagang marunong kang gumawa ng mga content, ay siguradong buwan-buwan magkakapera ka dahil may sahod ka buwan-buwan. At ang pinakamaganda rito, tulad ng sinasabi ko, malaking tulong sa kanila yung nakaangkla sila sa Ka-Business community kasi mayroon namang tutulong sa kanila. Sa akin lamang, sa ating mga followers, sana po ay suportahan din natin. Suportahan din natin sila. Kasi una, maunawaan natin the reason why na nagiging bugnutin, the reason why na naging ganun yung kanilang mga galawan, it is because namumroblema sila sa pera. So kung magkakaroon sila ng YouTube channel at mamomonetize ito, matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Above all, syempre, madadagdagan na naman ang pagkakataon na mayroon na naman katuwang ang Ka-Business sa larangan ng pagtulong. So kasi ganoon naman po talaga ang pinapakilala ni Mr. Ka-Business. The reason why na nagkakaroon ka ng YouTube channel para matuto ka, maging isa ka ring
saklay ng ka-business, no? Sa larangan ng pagtulong. Katuwang ka sa pagtulong. Ganon din sana ang maunawaan ni Lito at Vera. Napakadali lang ang mga content, no? Katulad ni Vera, i-content lang niya yung kanyang mga pagluluto. Okay na. Ano po yung ginagawa niya sa ka-business? Pasok na po yun. Pero katulad ng sinasabi ko, dapat sa pagiging vlogger, hindi natin tinatanaw yung interest natin, yung ating kagustuhan, kundi yung kagustuhan dapat ang masusunod ng ating mga followers dahil sila ang nagbibigay buhay ng ating mga channel. Tandaan, kung wala po ang ating mga followers, ay wala din pong saysay at wala din pong buhay ang ating mga channel. Yun po yung katotohanan dyan. So, kailangan mag-adjust tayo sa ating mga ugali, no? Maging mahinahon, maging kalmado, at hindi na po yung mga pabugso-bugsong desisyon ay hindi na po dapat ginagawa yan. Dapat isinaalang-alang po natin lagi yung pong kapakanan ng ating mga followers, no? Ang bibigyan natin ng diin, ang bibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung ating followers. Kasi kapag ginawa mo yan, in return naman ay magiging maganda ang resulta ng iyong channel at siyempre magkakaroon ka ng revenue. Dahil kapag ang mga tao na galit na sa iyo, hindi na sila manonood sa iyo. At kapag hindi ka napanood nila, wala ka ng revenue, no? Pero above all, Lito and Vera, kapag meron na po kayong channel, wag natin pong isipin una yung kitaan, ano po. Kasi kapag yan po ang inuna ninyo, baka po ma-disappoint kayo. Kasi siyempre, habang kayo po ay gumagawa, hindi pa naman kayo kumikita. Pag nakakuha na kayo ng pin, na-monetize na kayo, ay doon pa lang kayong kikita. Pero tatrabahuin pa dapat yan. Hindi po akala natin na pagka monetize na tayo, ay kikita na tayo. Paano na lamang kung tamad tayo gumawa ng content? Hindi rin tayo kikita. Parang ako, paminsan-minsan na lang ako nagre-reaction dahil sobrang busy natin at saka marami po talaga tayong ginagawa. So, isa din po yun. At saka, siyempre, tayo po naman, mga idol, ay hindi basta-basta nagre-reaction. Nagre-reaction po ako kapag mayroon po akong nararamdaman. Yung pong pumapasok po sa puso ko para mayroon akong saktong masabi sa inyo. Kumbaga may sustansya naman yung sasabihin ko. Hindi lang yung mema lang. Alam niyo yung mema? May masabi lang. Di ba? Sa buhay natin ang daming mga mema. Yung pong mga mema dyan, Diyos mio, Marimar, shoutout po sa inyo. Ayan, di ba? So, dapat pag nagre-reaction naman tayo, kaya po ganun, kailangan, meron akong punto na ibibitawan upang makuha. Yung message itself ay makuha ng aking pinapatunguhan ng aking reaction. So, congratulations, Lito and Vera. Sana ay pahalagahan ninyo. Pero above all, sana ay hindi mangyari na kapag nagkaroon na kayo ng YouTube channel, ay mawawala na tayo sa ka-business. Sana po ay andyan pa rin kayo. Sana po ay panghawakan natin yung walang iwanan hanggang sa dulo. Kasi the reason why na binibigyan kayo ng YouTube channel, magawa niyo YouTube channel para at least kung ano po yung kanilang mga ginagawa, kung ano po yung ginagawa ng kagawang ay siya din pong gawin ninyo. Tandaan ho ninyo, napakabuting tao po ng ka-business. Hindi po sila selfish kasi hindi nila inisip yung kanilang sariling kapakanan, yung mangyayari sa kanila. Siyempre, tandaan ho ninyo mga idol, the more na maraming channel ang mga kagawang at mga kasama nila, madidivide po yung oras ng mga nanonood, di po ba? So, may tendency mabawasan. Pero sa dami ng mga tawag dito, maraming mga nag-YouTube, maraming mga gumagamit ng YouTube, trillions o hindi lang trillions, no? Makukuha natin. Ako, aminin ko sa inyo, bilib ako kay Damo. Alam niyo po kung bakit? Ito Vera para magkaroon ka lang ng idea. Bilib ako kay Damo kasi ito si Damo nung nakasama namin dito sa Hagunoy, Bulacan. Akala ko kung anong ginagawa, yung nagsusulo siya, nagsasagwan siya. Nung lumabas na po yung kanyang video, doon ko nakita. Gumagawa siya ng video. So ganoon dapat ang isang content creator. Maabilidad tayo. Dapat marunong tayong mag-isip kung paano gumawa ng content. And everyday sa ating buhay ay kaya nating makagawa ng content. Ang pinaka-importante lang is paglabas mo ng bahay, bit-bit mo lagi ang camera. Kasi along the way, habang naglalakad ka, habang may ginagawa ka, habang patuloy na naglalakbay ang oras, pwede kang makagawa ng content. At kapag nai-upload mo na yan, mga idol, ay kapag may manood, ay pwede kang
magka-revenue dyan. So ganun lang kadali mga idol, ano? Ganun lang kabilis. So good luck and congratulations sa iyo Lito Anvera. Hinihiling ko naman sa ating mga ka-business community, ganun din po sa ating mga kapapi na sana po ay suportahan natin. Kalimutan natin mga idol, yung pong mga nakaraan kasi part na po yan ng mga nasabi natin kay Vera. And I do believe na absorb yan ni Vera kung ano po yung ibig sabihin natin. This time, kaya bigyan natin ng chance na masuportahan naman sila upang sa ganun ay magpatuloy silang lumago, kumbaga ay magpatuloy silang lumaki and at the same time, maging katuwang sila ng ka-business sa larangan ng pagmimisyon. Ako po si Taong Gala. Kung ikaw ang tatanungin, Idol, ano po ang inyong opinion sa usaping ito? Huwag niyo pong kalimutan i-follow Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dance. Siyempre, ang ating mga kagwang at sana po ay pakisuportahan po ninyo Lito Anvera, yung pong kanilang YouTube channel. Sana po ay suportahan po natin mga idol para po maranasan naman nila kung paano ang maging vlogger. Siyempre, ang ating pong mga ka-business reactors, huwag niyo pong kalimutan at ang inyong abang lingkod Taong Gala.